Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito kay Rio. Walang eksaktong taon. Siyudad ng Maynila. Hindi naman taga Maynila si Rio. Tubong Negros Occidental ang binata. Nagpa siyang sumama sa Maynila sa edad na 18 taon upang magtrabaho sa isang gulayan. Kasama nito ang tiyuhin. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang sakuna. Malakas ang ulan ng mga oras na yun. Pilit isinasalba ng mga trabahador ang natitirang pananim. Ang ilan sa mga ito, tuluyan ang naanod ng rumaragas ang tubig mula sa taas ng bundok. Nasa gilid ng bangin ang taniman at dahil medyo kalbo na ang gubat na nasa ibabaw nito, tuluyang rumagasa ang magkahalong putik at tubig. Natabunan ng rumaragas ang putik ang tiyuhin ni Rio kasama ang ilan sa kanilang mga katrabaho. Maswerteng nakakapit ang binata sa puno at nagawa nitong makaligtas. Kinabukasan, sinubukang hanapin ang tiyuhin sa pagbabakasakaling buhay pa ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya nagawang mahanap. Lumipas na ang ilang araw at wala pa din silang nakikitang bangkay. Tuluyan ng sumuko ang mga naghahanap. At dahil wala na ding nakikitang pag-asa ang binata, pinili na lamang nitong umalis sa lugar. Nang mga sandaling yun, nakaipon ng sapat na pera si Rio para makabili ng tiket sa barko pabalik ng probinsya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito namalayang nadukutan siya. Halos mabaliw si Rio na mga panahong yun dahil wala itong kamag-anak na pwedeng puntahan. Nagpagala-gala ang binata sa lansangan ng Tondo. Naranasan ang lahat ng karahasan hanggang sa tuluyan na itong napahamak. Napagdiskitahan ng mga tambay ang binata. Nasaksak ito. Mabuti na lamang at may nakakita sa kanya. Isang matandang nakatira sa gilid ng estero. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang matandang ito ay isang batikang manggagamot. May sapat itong kaalaman sa pagpapagaling ng mga sugat. Ginamot nito ang binata hanggang sa tuluyang gumaling. Mabuti naman at gising ka na, iho. Huwag ka munang magkikikilos. Masyadong malalim yung sugat mo. Ano ba kasi ang ginagawa mo doon sa bandang pier? Hindi ka siguro taga dito, ano? Bungad ng matanda. Hindi po manong Uwi na po sana ako sa probinsya ko. Kaso nga lang minalas ako at nadukutan. Ilang araw na din akong paghala-gala sa lansangan Wala naman akong ibang kakilala dito. Tugon ni Rio. Kagaya ng hinala ko. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Ikong. Pwede kang manatili sa bahay na ito hanggat hindi pa gumagaling ang sugat mo. Wika ni Mang Ikong. Ngunit dahan-dahang bumangon si Rio. Muli din itong napahiga dahil nakaramdam na matinding kirot sa tagiliran niya. Aray, ang sakit. Wika ng binata. Ang tigas ng ulo mo, ano? Sinabi nang huwag ka munang magkikikilos. Tugon ng matanda.
Iniangat nito ang damit ng binata. Tinanggal ang benda. Nagulat si Rio dahil may nakatapal na dahon ng tabako sa sugat. Bakit naman po may tabako sa sugat ko? Para saan po yan? Tanong ng binata. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa gayon huwag ka munang masyadong gumalaw. Hindi makukumpleto ang ginagawa kong panggagamot sa'yo kung hindi ka pipirme sa pwesto mo. Tugon ng matanda. Kaagad namang huminto sa paggalaw si Rio. Lumabas ng tahanan ang matanda. Ilang sandali pa ang nakalipas. Muli itong bumalik. Sa pagkakataong yun, may daladala na itong sariwang dahon ng tabako. Ang tabako ay isa sa mabisang pantigil ng dugo at sa kamay ng isang biyasang albularyo. Maaari nitong pagalingin ng mabilis ang isang sugat, gaano man ito kalubha. Wika ng matanda. Habang dahan-dahang tinatanggal ang tuyong dahon ng tabako mula sa sugat ni Rio. Tinignan ng binata ang sugat. Nakitang nakabuka ito. Halos 6 na pulgada ang haba at may kalaliman. Ayon sa matanda, nang matagpuan siya nito, halos lumabas na ang kanyang bituka. Salamat po sa inyo, Mang Ikong. Kung hindi niyo po ako nakita, malamang wala na ako. Pasasalamat ni Rio. Ginagawa ko lang ang nararapat, iho. Kaya wala kang dapat ipagpasalamat. O siya, magpahinga ka na para lalong bumilis ang paghilom niyang sugat mo. Tugon ni Mang Ikong, sabay ihip sa noo nito. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng antok ang binata at nang muling imulat ang mga mata, wala na ang sakit na nararamdaman. Hindi na din mahirap kay Rio ang pagkilos. Marahang bumangon ang binata. Nakita si Mang Rio na nagbibilot ng tabako para gawing sigarilyo. Sa wakas, nagising ka na din. Hindi ko akalaing aabot ng 3 araw ang pagtulog mo. Pero mabuti nga yun, dahil mabilis na humilom ang sugat mo. Yun nga lang napakalikot mong matulog. Wika ng matanda. Nagulat naman si Rio sa sinabi nito. 3 araw, Manong? Paano? Hindi na naituloy ng binata ang itatanong. Dali-dali nitong binuksan ang sugat. Nanlaki ang mga mata. Dahil wala nang natira, maski peklat. Yan ang sinasabi ko sa iyong hiwaga. Ngayon lubusan ka ng magaling. Nasa iyo kung mananatili ka o babalik sa lansangan. Wika ni Mang Ikong. Napaisip si Rio sa naging tanong ng matanda. Napagtanto din ito na wala siyang mapupuntahan at wala namang kasama ang matanda. Kaya naisip nitong manatili. Kung ayos lang po sana sa inyo, dito na lang po muna ako. Pangako, hindi po ako magiging pabigat. Maghahanap ako ng trabaho para makatulong sa inyo sa pang-araw-araw. Wala na din po ako mapupuntahan Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Kahit hanggang makaipon lang po ako ng pamasahe, pabalik sa probinsya namin. Tugon ng binata. Manatili ka hanggat gusto mo. Pero isang bagay lang ang gusto kong tandaan mo.
Ano man ang makita at marinig mo sa tahanang ito, mananatili sa pagitan nating dalawa. Wika ni Mang Ikong. Kagad namang pumayag ang binata. Ito ang naging simula ng buhay ni Rio sa Maynila. Sa pagtagal ng panahon, unti-unti nitong nakuha ang tiwala ng matanda. Kasabay nito, ang unti-unti ding pagtuklas ng totoong katauhan ni Mang Ikong. Nang mga panahong ito, naglalakad pauwi sa bahay na matanda itong si Rio nang makasalubong ang dalawang tao. Isang babae at isang lalaki. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa isang magaling na manggagamot. Hindi naman ito pinansin ng binata at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Pagkarating sa tahanan ng matanda, nakita nito ang ilang kataong nakaupo sa maliit na bakuran. Tuloy-tuloy na pumasok si Rio sa tahanan. Nakitang may nakahigang babae sa mahabang papag. Habang pinapausukan ito ni Tandang Ikong, humahalimuyak sa buong tahanan ang samyo ng pinaghalong nasusunog na tabako at insenso. May kagat-kagat ding sigarilyo ang matanda, habang patuloy na may ibinubulong na kung ano at nag-iihip sa noo ng babae. Nang mga sandaling yun, lubusang naunawaan ni Rio ang mga sinabi sa kanya ng matanda noong una silang magkakilala. Matapos ang ginagawa ni Tandang Ikong, kaagad siyang kinausap ni Rio. Hindi ko alam na itinuloy pala ninyo yung paggagamot, Manong, no? Paniguradong napapagod kayo. Tamang-tama. May dala akong ulam. Sandali lang at magsasahing ako. Wika ni Rio. Tama ka, Rio. Medyo naninibago nga yung katawan ko eh. Kasi ngayon ko lang uli nagawa ang ganito kahabang gamutan eh. Hindi ko alam kung bakit biglang nagdagsaan ng mga taong magpapagamot sa akin. Wala namang nakakaalam sa lugar na ito na isa akong manggagamot. Saka ikaw lang ang pinagsabihan ko tungkol dito. Teka, pinagsabi mo ba ito sa iba? Tanong ni Tandang Ikong. Paano ko naman ipagsasabi ang bagay na yun? Wala nga akong kakilala dito. Tugon ng binata. Inisip nito na nagkataon lamang din siguro ang lahat. Ngunit nang sumunod na araw, tuluyang nakilala ni Rio ang totoong katauhan ni Tandang Ikong. Isang lalaki ang nagpunta sa kanilang tahanan. Nagkataong wala ang matanda, kaya siya ang nakiharap sa panauhin. Magandang umaga sa iyo, Iyo. Nandito ba si Mang Ikong? May kailangan lang ako sa kanya. Tanong ng lalaki. Naku, pasensya na. Kakalis lang ni Manong eh. Baka mamayang hapon pa ang balik nun. Pwede ka namang bumalik mamaya kung gusto mo. Tugon ni Rio. Hindi naman ako nagmamadali. Kailangan ko lang iabot sa kanya ang bagay na ito. Aantayin ko ang kanyang pagdating. Muling wika ng lalaki. Gabi na nang dumating si Tandang Ikong. Kaagad nitong kinausap ang binata. Hindi na nakinig pa si Rio sa kanilang usapan. Pinili nitong lumabas ng tahanan upang magpahangin. Ilang minuto pa ang nakalipas. Lumabas na ang lalaki. Nagtuloy-tuloy na itong umalis. Saka naman pumasok ng tahanan si Rio. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakahandusay sa sahig ang matanda
at naliligo sa sariling dugo. Dali-dali itong nilapitan ng binata upang alalayan. Mang Igong, ano pong nangyari? Bakit sugatan kayo? Tanong ng binata. Wala nang oras pa para magpaliwanag, Rio. Hindi na ako magtatagal. Kunin mo ito at gusto kong ikaw ang magmana ng kakayanan ko. Tugon ng matanda habang inaabot kay Rio ang isang nilukot na dahon ng tabako. Ano po ito, Manong? Bakit po ninyo ito binibigay sa akin? Tanong ni Rio. Ito ay uri ng bertud mula sa tabako ng kapre. Wala na akong oras para ipaliwanag ang lahat. Ikaw na ang bahalang tumuklas. Tugon ng matanda habang hinahabol ang hininga. Hindi na din nagpumilit pa si Rio. Hinayaan na lamang nitong mamayapa ang matanda. At dahil wala namang kilalang kamag-anak na matanda, ipinalibing ni Rio ang katawan nito. Nagsimulang mamuhay ng mag-isa. Itinago ng binata ang ibinigay nitong nilukot na tabako. Ngunit wala itong kamalay-malay kung para saan. Hanggang sa isang araw, natuklasan ni Rio ang bisa nito. Sinindihan ng binata ang tabako at nang malanghap nito ang usok, kagad na nag-iba ang pakiramdam ng binata. Biglang nakaramdam ng kakaibang lakas si Rio. Naging malakas din ang pandaman nito. Lalo ang pangamoy. Ito ang naging simula ng mga maling gawin ni Rio. Makalipas ang ilang taon, kasalukuyang nag-aantay ng pagdaong ng barko sina Rio at Lito. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa ibabayad sa kanila. Medyo malaki-laki ang makukuha natin dito mamaya, pare. Mga antigong gamit ang laman ng container na yun. Kailangan lang nating mag-ingat dahil baka masalisihan tayo. Wika ni Lito. Alam mo, pare, medyo kinakabahan ako sa gagawin natin. Parang may hindi magandang mangyayari. Tugon ni Rio. Alam mo, pare, mawawala yung kaba mo sa oras na mahawakan mo na ang bayad ng may-ari. Tara na, ayan na yung barko. Muling wika ni Lito. Ilang sandali pa ay binabana ang kargamentong hinihintay ng dalawa. Pagkabukas nito, laking gulat ng binata dahil biglang dumating ang mga sasakyang pagkakargahan ng mga hahakutin nilang gamit. Bakit bigla-bigla naman ang pagpasok ng mga sasakyang ito, pare? Tanong ng binata. Huwag ka nang masyadong matanong, pare. Gawin mo na lang yung trabaho nang matapos na tayo dito. Tugon ni Lito. Habang naghahakot, dumating ang sasakyan ng mga pulis. Sinasabi ko na nga bang kalokohan na naman tong pinasukan mo, Lito Wika ni Rio. Dali-dali itong tumalon mula sa sasakyan. Tumakbo palayo. Kaagad naman itong hinabol ng mga kapulisan. Ngunit hindi nila ito nagawang abutan. Samantalang si Lito at ang ilan pa sa kanilang mga kasamahan nahuli ng mga pulis. Napag-alaman ni Rio na ang mga kagamitang hinahakot nila ilegal palang naipasok sa bansa at natunugan ito ng mga otoridad. Dahil sa kaganapan, matagal na hindi nagpakita sa lansangan si Rio. Pinili nitong magpalamig. Makalipas ang ilang buwan,
Muling nagpakita si Rio sa mga kaibigan at sa pagkakataong ito, lubusan niyang nagamit ang binigay ni Tandang Ikong. Ito ay nang minsang makipag-inuman ang binata sa mga kakilala at habang nasa kasarapan ng pag-uusap, bigla na lamang dumating ang mga kalalakihan mula sa kabilang barangay. Pinagpapalo ang mga kasamahan ni Rio ng tubo hanggang sa bumulagta na lamang ang mga ito sa lupa. Mabuti na lang at nagpaalam para magbanyo ang binata, kaya naman hindi ito nasama sa mga ginulpe. Ngunit nagawa nitong abutan ang mga taga-kabilang barangay. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang mga ito. Ngunit nang gaganti na sana ang mga kalalakihan, biglang nabalot na makapal na hamog ang paligid at naglaho sa paningin ng mga kalaban si Rio. Pilit na hinahanap ng mga ito ang binata, ngunit hindi nila ito makita. Laking gulat ng mga ito nang magsimula silang magbagsakan hanggang sa iilan na lamang ang natira. Taranta ang mga ito habang pilit pa ding hinahanap ang binata. Walang iya ka talaga. Totoo nga ang pansag niya na sa iyong Rio, kapre. Wika ng isa sa mga lalaki. Alam niyo naman pala yung tungkol sa akin eh. Bakit pa kayo sumugod sa teritoryo namin eh? Tugon ng binata. Hindi matukoy ng mga kalaban kung saan nanggagaling ang boses dahil sa kapal ng usok na bumabalot sa lugar. Hanggang sa tuluyan ng nilamon ng hamog ang paligid at nang humupa ito, tumambad ang mga walang malay na kalalakihan. Kagad nang umalis sa lugar ang binata. Bago pa dumating ang mga kinauukulan, nagmistulang kriminal si Rio na mga panahong yun dahil hindi niya palubusang nalalaman ang totoong gamit ng ibinigay sa kanyang bertud. Bagaman nagagawa niya itong paganahin, tila wala namang direksyon ang buhay ng binata dahil walang gumabay dito sa tamang landas at ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng bertud matagal ng patay. Napagtanto ito ni Rio. Pilit na tinatanong ang sarili kung ano ang totoong silbi niya sa mundo. Kasalukuyan itong nakaupo sa puntod ni Tandang Ikong habang kinakausap ito. Manong, hindi ko naman po alam kung para saan ang bertud na binigay ninyo eh. Paano ko naman gagamitin ng maayos to? Nakakainis kasi kayo eh. Sana man lang itinuro niyo sa akin ang mga dapat kong gawin eh. Wika ni Rio habang umiinom ng alak. Biglang nabalot na matinding kilabot ang katawan ng binata nang biglang may magsalitang malaking boses mula sa likuran. Hindi mo ba naaalala ang ginawa ni Ikong noong may sugat ka? Tanong ng tinig. Biglang napatayo si Rio. Nakaramdam na matinding takot. Marahan itong naglakad paatras habang pilit na hinahanap kung nasan ang may-ari ng tinig. Sino yan? Magpakita ka! Tugon ng binata. Ngunit tinawanan lamang siya ng elemento. Hindi ka ba handa para masilayan ako? At sisiguraduhin kung sa oras na makita mo ang aking itsura, siguradong mamamatay ka sa sobrang takot. Muling wika ng tinig. Bigla namang nakamoy ng nasindihang tabako ang binata.
Dito napagtanto ni Rio kung anong uri ng nilalangang kaharap. Kinuha ng binata ang bertud at sinindihan niya. Ngayon, kung ayaw mong magpakita, ako ang gagawa ng paraan para lumabas ka, kapre. Wika ng binata. Sabay buga ng usok sa paligid. Lumitaw sa harapan ng binata ang isang malaking nilalang. Nakaupo ito sa sanga ng puno habang may hawak na tabako. Mahusay. Ngayon, nakikita mo na ako. Hindi ka ba natatakot? Tanong ng kapre. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Saka, kanino ako matatakot? Sa'yo? Pasensya ka na, pero nagkakamali ka. Dahil alam ko namang hindi mo ako sasaktan eh. Kung talagang may intensyon kang manakit, dapat kanino mo pa ginawa yun? Tugon ni Rio. Kung ganun, hayaan mo kong magpakilala. Ako ang gabay ng bertud na pag-aari ni Tandang Ikong. Isa itong kaputol ng aking tabako. Nagtataglay ng aking kapangyarihan. Itinanong mo kung ano ang maaari mong magawa sa bertud na yan. Pues, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lahat ng taglay niyang kakayanan. Wika ng kapre. Hinawakan ito ang kamay ni Rio habang humihigop ng usok mula sa tabako. Para saan naman yung usok na to? Tanong ni Rio. Kailangan natin yan para wag tayong pasukin ng mga kalaban. Mahirap na. Maraming lagalag dito. Magsisilbing balabal ang usok na yan para hindi tayo makita. Tugon ng kapre. Hindi namamalayan ni Rio na unti-unting ipinapaliwanag sa kanya ng nilalang ang totoong gamit ng hawak na bertud. Ilang sandali pa ay dumampot ito ng kapirasong bato. Pinitik ito papunta sa noo ng binata. Anak ng, para saan naman yun? Tanong ni Rio. Nilapitan ito ng nilalang at gamit ang kapiranggot na abo mula naman sa nasunog na tabako. Pinagaling nito ang sugat ng kapre. Sadyang napakalambot pala ng iyong ulo. Ayan, magaling na. Wika ng kapre. Mukhang alam ko na ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala. Unti-unti ko nang nauunawaan ang lahat. At aaminin ko sa iyo, napagtanto ko na mali pala ang pamamaraan ng paggamit ko sa bertud na iniwan na matandang yon. Tugon ni Rio. Ngayon nauunawaan mo na ang ginawa ng matandang sikong. At sana naman gamitin mo sa mabuti ang bertud na hawak mo. At wag na wag mo itong sasayangin. Bihira ang taong nagkakamit ng ganitong uri ng mutya. At maswerte kang ikaw ang nagmana nito. Siguro nga, maswerte ako dahil napasa akin ang mutyang ito. Pero sa totoo lang, medyo natatakot ako sa responsibilidad na kaakibat eh. Wala kang dapat katakutan dahil ito ay nakatadhana sa iyo. Hindi ibibigay ni Tandang Ikong ang bertud kung hindi kanya kinakitaan ng katangian. Ano nga bang kakaiba sa akin? Sa totoo lang,
Normal na tao lang ako nangangarap na makapag-ipon ng sapat na pera para makauwi sa probinsya ko. Hindi ko naman lubusang akalaing magkakaganito ang buhay ko eh. Pero dahil nandito na to, kailangan ko ng pangatawanan. Mabuti naman at nauunawaan mo na ang lahat. Ngayon, humayo ka na at simulang gampanan ang iyong tungkulin. Siya nga pala, kusang lalapit sa iyo ang mga taong nangangailangan ng tulong. At kapag nangyari yun, wag mo silang tatanggihan. Muling wika ng kapre. Matapos kagad nang naglaho ang usok, kasabay nito ang kapre. Nang iikot ni Rio ang tingin sa paligid, maliwanag na. Hindi na malaya ng binata ang oras habang nakikipag-usap sa kapre. Nang mapagtantong siya na lamang mag-isa sa lugar, nagpasya na din itong umalis. Bumalik ang binata sa tahanan ni Mang Ikong. Laking gulat nito dahil napakadaming tao ang nag-aantay sa kanya. Mawalang galang na po. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng binata. Nagsalita ang isa sa mga panauhin. Sinabing magpapagamot. Ayon dito, may nakapagturo sa kanila ng lugar na yun kung saan naninirahan ang isang manggagamot. Sa isip-isip ng binata, ito na marahil ang sinasabi ng kapre. Kagad naman itong inasikaso ang mga tao. At kahit unang beses at walang karanasan sa panggagamot, itinuloy pa din ng binata ang gawain. Namangha ito dahil tila kusang dumarating sa isipan ang mga kaalamang dapat gawin at sabihin sa mga pasyente. Papalubog na ang araw nang matapos ang binata sa panggagamot. Nakaupo lamang ito sa loob ng tahanan habang nag-aantay kung may papasok pang nais magpagamot. Ngunit wala nang dumating. Kaya nagpa siya na itong lumabas ng tahanan upang bumili ng pagkain. Pagkarating nito sa atangan ng kubo, napansin ng binata ang isang baldeng punong-puno ng pera. Mga papel ito na pinaghalong 20 at 50. Hindi yon inaasahan ng binata dahil hindi naman siya naniningil. Habang binibilang ang laman ng balde, muli nitong narinig ang tinig ng kapre. Hindi lang yan ang kabutihang may dudulot ng pagganap mo sa iyong tungkulin. Marami pang darating at sana wag mo itong kasanayan at ugaliin ng pagiging mapagkumbaba. Tandaan mo, ang adhikain ng isang manggagamot ay para makatulong at hindi kumita. Wika ng kapre. Pambihira ka naman oh. Alam ko naman yun. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ako maniningil ni piso. Saka hindi rin naman ako naningil sa mga nagpapagamot eh. Tugon ni Rio. Ano naman ang balak mo sa mga perang yan? Alam mo, maraming kagaya ko nagugutom eh. Sobra-sobra din para sa akin ang biyayang to. Kaya siguro, bibili ako ng pagkain para sa kanila. Wika ng binata. Dali-dali itong tumayo. Lumabas ng tahanan. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalis, isang pamilyar na mukha ng lalaki ang sumalubong sa kanya. Nandito ka pa din pala. Alam mo, masyado na kayong nagiging pabigat sa akin. Hindi ka pa nadala. Pinatay ko na nga si Tandang Ikong at heto ka naman. Talagang pinalitan mo pa siya.
Wika ng lalaki. Napaatras naman si Rio dahil alam niyang ito ang pumatay kay Tandang Ikong. Sandali lang. Bakit mo ginagawa to? Tanong ng binata. Hindi pa malinaw para sa'yo. Sagabal kayo sa mga balak ko. Kaya kung ayaw mong matulad sa matandang yon, itigil mo na ang panggagamot. Tugon ni Oming. Matapos nitong pagbantaan ng binata, kaagad itong umalis. Ngunit sa kabila ng pagbabanta, hindi naman natinag si Rio. Sa isip-isip nito walang sino man ang makakapigil sa kanyang adikaing makatulong. Kung ako sa'yo, makikinig na lamang ako doon sa lalaking yun. Wika ng kapre. Sinusubukan ito kung karapat dapat si Rio sa mutyang minana mula kay Ikong. Pasensya na kapre, pero hindi ako natatakot sa mga banta niya. Tugon ng binata. Magaling kung ganun. Aasahan ko ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para umalalay. Muling wika ng kapre. Kaagad na din itong naglaho. Nagpatuloy sa pagbili ng pagkain ng binata para sa kagaya niyang lumaki sa lansangan. Lubos ang pasasalamat ng mga ito sa kanya dahil sa ginawa. Napagtanto ni Rio na napakasarap sa pakiramdam na tumulong sa iba, lalo pa at bukal ito sa iyong kalooban. Kinabukasan, ganon muli ang naging tagpo. Sa pagkakataong yun, maging ang mga taga malayong bayan, dumayo na din sa kanya para magpagamot. Punong-puno ng tao ang bakuran ni Mang Ikong, kaya kagad nang sinimulan ni Rio ang proseso. Ng mga lahati na ito, biglang natigilan si Rio dahil nakita na naman ito ang lalaking pumatay sa maestro. At dahil hindi pa nito kilala ang lalaki, nagtanong ang binata sa katabing pasyente. Ayon dito, ang pangalan ng lalaking yun ay Omeng. Isa din itong mahusay na manggagamot. Ngunit sa kasamaang palad nabulagan ito ng salapi. Hanggang sa tuluyan ng nahumaling sa kayamanan. Sinasabi din ng mga tao na malakas na uri ng aswang si Omeng. At walang sino man sa mga pasyente ang nakakaalam nito. Sinabi din ng nakausap ni Rio na si Omeng mismo ang nagbibigay ng sakit sa mga pasyenteng nagpupunta sa kanya. Napagtanto ng binata ang dahilan kung bakit nanggagalaiti ito sa kanila ni Tandang Ikong. Matapos ang gamutan, muling sumilip si Rio sa labas. Nakita nitong hindi pa din umaalis si Omeng. Ba't talagang matigas ang ulo nitong Omeng na to? Wika ng binata. Saktong natapos na ang panggagamot ni Rio, kaya dali-dali itong lumabas ng tahanan. Ngunit dahil sa dami ng taong sumasalubong at nagpapasalamat sa kanya, hindi nito nagawang abutan si Omeng. Nagpasya ang binatang hayaan na lamang muna ito. Kinausap ang mga pasyente. Nang magsipag-alisa na ang mga ito, saka naman nagpakita ang kanyang gabay. Mukhang malakas ang nilalang na makakalaban mo. Handa ka na ba, Rio? Tanong ng kapre. Siya ang pumatay sa taong tumulong sa akin. At kahit wala akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang,
Minsan din naman ako naging basagulero. Tugon ni Rio. Sabagay, kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, hindi kita tatalikuran. Muling wika ng kapre bago tuluyang umalis. Kinabukasan, maagang tumanggap ng pasyente si Rio. Mabuti na lamang at walang gaanong tao. Kaya tanghali pa lang ay nakaalis na ito ng tahanan. Habang nasa kalye, nakasalubong nito ang kaibigang si Lito. Kaagad niya itong nilapitan upang kausapin. Lito, buti naman at nakalaya ka na. Ano, kumusta? Tanong ni Rio. Akmang tatakbo na sana si Lito, ngunit hinawakan ito ni Rio sa braso. Kung ano man yung atraso ko sa'yo pare, patawarin mo na ako. Hindi ko naman nakalain na naitimbre na pala sa mga pulis yung trabaho natin eh. Tugon ni Lito habang nagmamakaawa sa kaibigan. Tumayo ka nga dyan, para kang binabae. Huwag kang mag-alala, wala namang nangyari sa akin eh. Mabuti nga at nagkita tayo dito. Halika, sumama ka sa akin at ako naman ang may ipapagawa sa'yo. Wika ni Rio. Kaagad namang sumunod si Lito. Nang makarating sila sa isang eskinita, dito na sinabi ng binata ang plano sa kaibigan niya. Nababaliw ka na ba pare? Aswang ang pinagsasabi mo. Tanong ni Lito. Hindi ako nagbibiro. Kilala mo ba si Omeng? Yung manggagamot sa likod ng simbahan. Tugon ni Rio. Biglang napahinto sa pagtawa si Lito dahil kilala nito ang manggagamot. Oo, kilala ko siya. Pero paano mong nasabing aswang ang taong yun? Tanong ni Lito. Basta magtiwala ka sa akin. Alam ko ang sinasabi ko. Kailangan ko ang tulong mo dito para maipagiganti ko ang taong kumupkup sa akin. Teka. May pagiganti? Eh bakit? Sino ba ang namatay? Si Tandang Igong. Siya yung kumupkup sa akin nung pagala-gala ako sa kalye. Kaya pala, hindi ko na nakita yung matandang yun. Tama ka. Mabait nga si Mang Ikong. O sige, tutulungan kita pero sandali lang ha. Aswang ba talaga yung makakalaban natin? Oo nga sabi. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kaagad na silang tumuloy sa tahanan ni Tandang Ikong. Naghanda ang mga ito ng gagamitin. Aanhin mo naman yung bawang. Hindi ba? Aswang yung makakalaban natin? Oo nga, pero hindi uubra sa kanila yung bawang. Halika dito. Ito ang gamitin mo. Wag mong ihiwalay ang habak na yan ha. Dalhin mo na din yung langis na yan para malaman mo kung paparating ang kalaban. Paano kung malalaman? Kumukulo yung lana at paniguradong mag-iinit yung habak mo pag may aswang sa paligid. Pag-uusap ng magkaibigan. Kinagabihan nagpunta ang mga ito sa mismong tahanan ni Omeng. Sa kasamaang palad wala ito sa lugar. Mukhang wala dito yung hinahanap natin ah. Umuwi na lang kaya tayo pare. Mungkahi ni Lito. Naduduwag ka na naman Sandali lang. Mag-ikot muna tayo sa paligid. Dahil baka nandito lang siya at nagmamasid. Tugon ni Rio.
Nag-ikot ang mga ito ngunit nabigo sila sa paghanap kay Omeng. Sa hinala ng binata, nakatunog na itong tutugisin siya ng magkaibigan. Kinabukasan, itinuloy ng binata ang panggagamot. Sa pagkakataong yun, kasama niya si Lito, na nooy hindi makapaniwala sa naging kinalabasan ng buhay ng kaibigan. Pinagmasdan niya ito habang nanggagamot. May nakataling panyo sa noo ng binata habang may kagat-kagat itong tabakong sinindihan. Natatawa si Lito sa mga ginagawa ng kaibigan. Ngunit namamangha ito dahil nagagawang pagalingin ng binata ang mga sakit ng pasyente sa pamamagitan lamang ng pag-ihip ng usok mula sa tabako. Ano bang meron dyan sa tabakong yan? Bakit yan ang ginagamit mo sa panggagamot? Tanong ni Lito. Ang tabakong to ang pinagkukunan ko ng kakayanang manggamot. Ang bawat paghithit at pagbuka ko ng usok nito ay kagalingan para sa mga pasyente ko. Siyempre, sabayan na din ang pananalig nilang mapapagaling sila. Tugon ni Rio. Kung ganun, mutya pala yung tabakong yan. Parang ganun na nga pare. Galing ito sa kaibigan kong kapre. Wika ni Rio. Buong araw silang nanggamot. Ngunit walang nagparamdam na Omeng. Hanggang sa kinagabihan habang naghahapunan, may kumatok sa kanilang pinto. Balisang humihingi ng tulong. Binuksan ito ni Lito. Tumambad sa kanya ang dalawang kataong punong-puno ng kalmot sa muka. Teka, ano nangyari sa inyo? Para kayong pinagpiestahan ng mga pusa. Tanong ni Lito. Yung kapatid kasi namin nagwawala na naman. Ilang araw na siyang ganun eh. Maaari ba naming makausap si Carillo? Tugon ng lalaki. Carillo ba ka mo? Oy Rio, narinig mo ba yung tawag sa iyo ng taong to? Wika ni Lito. Huwag kang puro kalokohan, Lito. Kayong dalawa, tubuloy kayo. Sabihin sa akin kung ano nangyari. Tanong ni Rio. Yung kapatid po naming babae, nagwawala na naman po, Carillo. Hindi siya kinaya ng unang albularyong pinuntahan namin eh. Kaya, sa'yo kami lumapit. Ang sabi pa niya, masyado na daw malalim ang sumpas sa pagkatao ng kapatid namin. Tugon ng lalaki. Sumpa? Anong ibig sabihin ng manggagamot na yon? Tanong ni Rio dahil bago ito para sa kanya. Ang sabi din ng albularyo, maaaring tumuloy yung pagiging aswang ng kapatid namin kapag hindi naagapan. Tugon ng isa pa. Dito na napagtanto ng binatang nayanggawang pasyente. Sa pagkakataong yun, malakas ang kutob ni Rio na si Omeng ang may pakanan ng lahat ng ito. O sige, puntahan natin ang kapatid niyo. Lito, gusto mo ba sumama? O mananatili ka na lang dito? Tanong ni Rio. Naku, ayoko magpaiwan dito no. Baka mamaya dumating yung aswang na pumatay sa... Hindi na naituloy ni Lito ang sasabihin. Dahil tinakpan na ni Rio ang bibig nito. Alam mo, kahit kailan talaga, yung bunganga mo napakatabil. Wika ni Rio. Kagad na ding lumakad ang mga ito. Pagkarating sa tahanan ng pasyente, sa labas pa lamang ay dinig na ni Rio ang sigaw ng isang nilalang.
na tila kinakatay na baboy. Naunang pumasok si Lito at bago pa man tumuloy si Rio, narinig nitong magsalita ang gabay na kapre. Tama ang sinabi ng unang manggagamot na tumingin sa kanya. Malalim na nga ang sumpa sa kanyang pagkatao. Mahihirapan ka ng gusto dyan, Rio. Handa kong tumulong. Magsabi ka lang. Wika ng kapre. Salamat kaibigan. Mukhang kakailanganin ko nga ng tulong mo dito. Tugon ni Rio habang pinagmamasdan si Lito na lumabas sa bahay ng pasyente. Matapos kagad ng pumasok si Rio, nakita ang kalagayan ng dalaga. Halos hindi na ito makilala. Nakatayo na ang buhok at nanilisik ang mga mata. Nagtatalasan na din ang mga kuko nito na tila naghahanda sa pag-atake. Buo na ang halimaw sa katawan ng dalagang yan, Rio. Wala ka nang magagawa kundi ang patayin siya. Mungkahi ng gabay. Wala na bang ibang paraan para matulungan ng dalagang to? Tanong ni Rio. Iginalulungkot ko, Rio. Pero kamatayan na lamang ang tanging paraan para wakasan ng kanyang paghihirap. Imposible nang tanggalin ng sumpa. Lalo pat ganap na nitong sinakop ang pagkatao ng biktima. Sandali lang. Gusto mo nang subukan dahil kahit papano, may nakikita pa din naman akong bahid ng pagiging tao sa kanya. Wika ng binata. Sabay sindi ng tabako. Nag-ihip ito ng makapal na usok sa paligid na nagsilbing pananggalang. Pinasigundahan naman ito ng kapre na lalo namang nagpataas ng depensa sa paligid. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng pasyente na nooy patuloy lamang na umaangil. Nagpalinga-linga ito na tila may kung anong hinahanap. Hindi mo ko makikita, halimaw. Pero ikaw, kayang-kaya kitang saktan. Hanggat may panahon ka pa, lisanin mo ang katawan ng babaeng ito. Wika ni Rio. At paano ko aalis sa sarili kong katawan? Sabihin mo nga sa akin, manggagamot. Tugon ng yanggaw. Abay, malay ko sa'yo. Ikaw ang pumasok-pasok dyan Kaya ikaw din ang nakakaalam ng daan palabas. Tugon ni Rio habang nakaupo sa isang bangko. Huwag mo kong ginagawang mangmang Akin ang katawang ito. Dahil ginusto ng babaeng ito ang papasukin ako. Ganun ba? Ganito na lang. Papipiliin kita. Kamatayan sa latigo o kamatayan sa tigalpo. Anong ibig mong sabihin? Papatayin mo na kaagad ako. Hindi ka muna magmamakaawa o makikipagnegosasyon. Wala nang silbi ang pakikipag-usap sa'yo. Kaya dalawang klase ng kamatayan na lang ang igagawad ko. Hindi. Parang awa mo na. Huwag mo kong papatayin. Ang totoo, hindi ako aswang. Isa akong engkanto. Napag-utusan lang ako ng isang manggagamot. Ang manggagamot bang sinasabi mo ay nagngangalang Omeng? Oo. Pero paano mong nakilala si Omeng? Tugon ng yanggaw. Laganap sa buong kamay nila ng pangalan ng taong yun. At siya din ang pumatay sa aking maestro. Kaya kailangan ko siyang matagpuan para parusahan. Teka, hindi ka kamo aswang. Ano ka?
Isa akong lamang lupa na may kakayanang manggaya ng katangian at itsura ng isang totoong yanggaw. Kagaya ng sinabi ko, napag-utusan lang ako. May maganda akong alok sa'yo. Kasunduan ba ka mo? Mukhang maganda yan ah. Siguraduhin mo lang na tama ang ibibigay mong impormasyon. Dahil kung hindi, ikukulong kita sa garapong punong-puno ng usok. Huwag kang mag-alala. Ang sasabihin ko ay purong katotohanan at pawang katotohanan lang. O sige, magsalita ka. Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo. Pakawalan mo muna ako. Aba, mauta ka. O sige, ayan, malaya ka na. Ngayon magsalita ka. Hindi mo na kailangan lumayo pa, binata. Dahil nasa malapit lang ang taong hinahanap niyo. Matapos magsalita ng yanggaw, biglang yumanig ang bahay. Bumulusok mula sa bubong ang isang nilalang. Kulay itim ang balat. Namumula ang mga mata. At punong-puno ng makapal na buhok ang katawan. Sino ang mag-aakalang dito tayo magtatagpo, Rio? Ang mag-aaral ay bale, ang tagapagmana ni Mang Ikong. Buti nagpakita ka na. Alam mo bang pudpud na yung talampakan ko sa kakahanap sa'yo? Bakit? Sa palagay mo may magagawa ka? Yan ang hirap sa inyong mga baguhan. Nakatikim lang ng kaunting kapangyarihan. Akala mo kung sino ng mga mahuhusay na pantas. Tignan mo ang sarili mo. Di wala ka nga sa kalengke. Hindi na ituloy ni Oming ang sasabihin. Dahil bigla itong nanigas. At nang tignan nito ang katawan, nababalot siya ng puting usok mula sa hawak na tabako ni Rio. Yun din ang natutunan ko, Oming. Kaya hindi mo na ako kailangang pangaralan tungkol dyan. Bertud mula sa tabako ng kapre. Paano mong napagana ang kapangyarihan ng butyang yan? Hindi ko di alam, Oming Pero hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahong ipaliwanag sa iyo ang lahat. Napakayabang mo. Tignan natin kung anong magagawa mo sa oras na makawala ako dito. Yun kung makakatakas ka pa. Kung hindi mo napapansin, hindi ako nag-iisa sa lugar na ito. Maliban sa kaibigan kong nasa labas ng bahay. Kasama din natin sa silid na ito ang kaibigang kapre ni Tandang Ikong. Tama ang sinabi ng binata. Matagal na din kitang hinahanap, Omeng. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Kung sakaling walang napasahan ng mutya si Tandang Ikong, tuluyan itong mauupos at maglalaho ako sa mundo. Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mong pagbatay sa matanda. Paano ba yan, Omeng? Mukhang hindi lang ako nag-aangad ng kamatayan mo. Pasensyahan na lang tayo. Dahil hindi ako yung tipo ng taong tutunganga sa isang tabi at palalampasin ang mga ginawa mo. Wika ng binata. Ikinuyom nito ang kamao. Unti-unting humigpit ang usok na nakagapos sa katawan ni Omeng. Hinawakan naman ng kapre sa ulo ang kalaban. Paulit-ulit na inihampa sa sahig. Nang bitawan ito ng nilalang, halos hindi na makilala. Nagkandabungi na ang ngipin. Muling nag-ihip ng usok si Rio. Natuluyan namang sumakop sa buong katawan nito, mula ulo hanggang paa. Unti-unti kang mamamatay.
Kukunin ng usok na yan ang hangin sa baga mo hanggang sa tuluyan na itong maubos. Ito ang kabayaran sa lahat ng buhay na inutang mo. Wika ni Rio. Nagtagal ng halos 5 minuto ang pagbalot ng usok sa katawan ni Omeng. At nang tuluyan itong humupa, tumambad sa kanila ang napakaputlang si Omeng. Nagkukumahog namang pumasok sa silid si Lito. Nasa na yun? Nasa yung aswang? Magunos dili ka nga, Lito. Tapos na ang laban. Ganun ba? Pag-uusap ng dalawa. Itinuloy ni Rio ang panggagamot sa dalagang sinaniba ng engkanto. Ang buong akala ng lahat ay nayanggaw ito. Ngunit sa huli, natuklasan din nila ang katotohanan. Taos-puso ang pasasalamat ng pamilya nito kay Lito at Rio. Matapos ang kaganapan, nagpasya nang umuwi ang dalawa. Pagkarating sa tahanan, napakadami na namang mga tao ang nag-aantay sa kanila. Papasikat na din ang araw ng mga sandaling yun. Kaya kagad nang sinimulan ni Rio ang panggagamot. Sa pagtagal, lalong nakilala ang binata. Hindi lang sa Kamaynilaan, maging sa karatig probinsya sa bahaging Luzon. Kalaunan ay nagpasya ang binatang bumalik sa kanyang probinsya. Doon ipinagpatuloy ang panggagamot. Nagulat ang mga kaanak nito nang muling makita si Rio sa loob na mahigit 10 taon. At ang mas nakapagpagulantang pa sa mga ito, nang malaman nilang kilalang albularyo sa Kamaynilaan ang kanilang kaanak. Hindi inaasahan ni Rio na ang karanasang kamalasan sa buhay ang siyang tuluyang makakapagpabago ng kanyang pagkatao. Dumating man sa buhay nito ang panahon, inakala niyang wala na siyang pag-asa. Kagad itong napawi dahil sa paggabay ng isang estrangherong matanda. Paminsan-minsan, lumuluwas pa din ito ng Maynila. Pumupunta sa Quiapo, kung saan siya namulat at naging matatag sa pang-araw-araw na buhay. Isinasagawa pa din ito ang pagpapakain sa mga batang kalye at ang ilan sa kanila, kinupkop ni Lito. Ito ang naging adhikain ni Rio bilang ganti sa ginawang kabutihan ni Tandang Ikong sa kanya. Taon-taon din itong pumupunta ng sementeryo para dalawin ang puntod na matandang minsan niyang pinagkautangan ng buhay. Bagaman malayo na sa lugar kung saan siya nakilala, dinarayo pa din ito ng mga taong nakakaalam ng kahusayan ni Rio sa panggagamot. Naging parokyano na din ito ng ilang mga sikat na personalidad. Sa kasalukuyang panahon, tanging mga kwento na lamang ang naiwan tungkol sa naging buhay ni Rio. Gayunpaman, hindi malilimutan ng mga nakakakilala sa kanya ang mga nagawa nitong kabutihan sa kapwa. Patunay lamang na kahit gaano pa kapait ang karanasan ng isang tao, ay may naitatago pa din itong kabutihan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.